Mga kababayan, yun kaya doon sa ano, sa Davao. Ano, ito ha, nakakatawa ho, mga bossing. Nakakatawa ho ito, no? Pero kapagka ho titignan natin sa seryosohan, kamusta naman yung pamamalakad ng mga Duterte sa Davao? Okay naman daw ho, mga bossing. Okay ang mga Duterte sa Davao. Yun nga lang, lunod kami dito. Baha dito sa Davao. Oh. Ay, nako po. Yang mga Duterte, nauna, sila pa yung nauna. No, nasaan yung mga flood control ni BBM? Ngayon po wala silang masabi. Tikom ang kanilang bibig. No, bumabaha po sa Davao, ay hindi kasi nandoon sila lahat sa Netherlands. Si Baste nandoon, yung kanilang mayor. Oh, ngayon Vice Mayor nandoon pa din. O di ba, biruin mo yung Davao binabaha ho, mga kababayan, pero sila nandoon. Si Pulong mukhang nandoon din. No? Nung 2016 ho, ungkatin ko lang ho ng konti, mga boss. Nung 2016, takbuhan ng pagka-presidente. Bandang Pebrero, 2016 ho, mga kababayan. Doon ko lang ho unang narinig yung pangalang Rodrigo Roa Duterte o Rodi Duterte na mayor daw po ng Davao. Ang daming kumakalat na magandang balita sa Davao ho. Mga bossing, meron pang sinasabi, safest city in Southeast Asia. Sabi ko, wow, talaga. Pag sinabi mo ho kasi mga kababayan na Southeast Asia, damay po ang mga Singapore. Kasama po sila diyan, mga bossing. Malaysia. Oh, sabi ko, aba, edi okay. Etong kakandidato sa pagkapangulo. Sa Davao, walang salasalabat na mga kuryente, wala kang makikitang mga ganun. Lahat nakatanim o nasa ilalim, no? Yung mga kuryente sa Davao. Aba, sabi ko, okay talagang parang Singapore, dinaig pa Singapore. No, safest city. Sa Singapore ho kasi mga kababayan, gaya na ng nasabi ko sa inyo, tumira ako dyan, 6 hanggang 7 taon. No? Minsan makakaiwan tayo ng kung anong bagay sa kalsada o sa kung saan mo man maiwan. Pagbalik mo, nandun pa din ho. Lahat kasi may trabaho, lahat maayos, lahat matino. Mga kababayan, sabi ko, ayos nung nandoon na ako sa Singapore, mga bossing, pinapangarap ko sana ganito din ang Pilipinas, ano? Gustong-gusto ko yung ganito, na maayos, tahimik, safe, malinis, no? Tapos biglang pasok yung mga propaganda ni dating Pangulong Duterte. Sa Davao, walang mga kuryenteng sala-salabat. Sa Davao, hindi bumabaha. Yan nga yung iniyayabang di ba, ng mga Duterte. Nung nagbaha po sa Naga, mga bossing, nako, yung mga Duterte at mga DDS, ang naghahanap ng hinahanap nila, no? Hinahanap nila nasaan ang flood control ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho sila ang binaha, yung mga taga-Naga ho. Sabi ng mga taga-Naga, nako, kahit anong buhos ng ulan naman kasi dito, yung sa nangyaring pag-ulan, mukhang hindi din kakayanin ng mga flood control No, talaga naman po tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, mga kababayan. Pero yung mga DDS at yung mga Duterte, sila ho ang nanguna naganap ng nasan daw ang flood control. Pero yung mga taga-Naga, tanggap ho nila, mga kababayan, na talagang napakalakas ng bugso ng ulan nun. 'Di ba? Tapos eto na, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir. Pamahalaan, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos itinalaga. Naalala nyo nung nagtalaga na yung itinalaga si General Torres sa Davao? Dito na ho lahat, mga bossing, nakita. Sabi paano hindi magiging safe? Magmumukhang safe dito. Mukhang dala-dalawa logbook nila. Yung isang logbook doon nilalagda ng mga nagrereklamo. Yung pangalawang logbook, doon yata isasalin yung mga reklamo, pipiliin lang yung mga light na reklamo. Yung tipo bang, etong dalawa na to, nagkasigawan, muntik nang mag-away, yung ganoon.
Tapos yun yung ipapasa nila sa head ng PNP chief. Oh. Siyempre, kapag ikaw nag-report, nako Davao po ito, tingnan mo sigawan lang ang krimen doon. Napansin ho yun mga kababayan. Samantalang ngayon yung mga balitang nakikita ho natin, sila pa din naman ho ang namumuno dyan, di ba? Si Baste Duterte. Biruin mo makikita natin mga tunay na balita ho nung simula nung dinayo na ni General Torre, merong mga merong mga tawag doon? Yung mga kidnapping. Kidnapping favorite ng mga DDS yan di ba? May mga ganong nangyayari. Biruin mo sa munisipyo ni Baste, 37 o 38 katao positibo sa pinagbabawal na gamot, pinagbabawal na droga, o 7 o 8 kapulisan yata positibo sa pinagbabawal na gamot. Sabi ko, saglit lang. Parang hindi naman ganito yung safest city. Kung safest city yan, malinis yan. Di po ba? Yung pala may mga hocus-pocus yatang nangyayari doon. Tingnan mo naman, simula lang ho nung dumating si General Torre mga kababayan, bigla ng mga nakita, 38 positibo doon sa munisipyo ng Davao. 7 o 8 kapulisan positibo sa ipinagbabawal na gamot. May mga hostage doon sa jeep na ipinapakita ho, mga kababayan. Yung mga kuryente na sinabi ho nila na pinangpropaganda po sa atin, best way yatang sabihin pinambudol sa atin noong 2016. Sa labat din naman ho, mga kababayan. Yung haba ng mga kababayan natin na Dabawenyo na parang squatter yata, 4 na kilometro. Sabi ko, mukhang nabudol talaga tayo ng 2016 Mukhang nabudol talaga tayo noong 2016. Baha, tingnan nyo nga ho, hindi daw bumabaha sa Davao. Alak ng tinapa. Yung mga yung mga naglalaro sa kalsada, yung mga kapwa natin, Pilipino na nado sa Davao, ayun, parang nasa dagat na ho. Pilit nilang inaalaska, inaasar talo, inaasar si Kiko Pangilinan. Wow, dagat daw. Ito, napa-wow dagat din ho ako, mga bossing 'Di ba? Wow, uy, wow, dagat. No, ay hindi pala. Davao lang 'yan, Mark. Kala mo lang dagat, no? Sa taas hanggang bewang yung baha. Di po ba? Tapos may ali, sabi, binibidyohan yung harap ng bahay nila. Ito po, babagsak na po itong poste na ito. No, makita mo yung poste sala-salabat Ay, nako po. Kaya tingnan nyo ang nangyari sa ating bayan nung panahon ho ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Huwag niyong sabihin na ipagmamalaki niyo sa amin yung beld. Yung beld ninyo, 120 ang pangako. 120 plus ang pangako na proyekto sa beld. Ilan ang natapos? 11. Napagalitan pa ako. Sabi, ilan ang natapos? 12. Napagalitan pa ako ng viewers natin. Sabi, Mark, fake news ka talaga. Bakit po? 11 lang kasi bumagsak daw ho yung tulay na gawa ng mga Duterte. Pero mo, 12 na lang yung nagawa. Bumagsak pa yung isa. Di ba? Tapos mamukat-mukat mo sasabihin ng mga DDS, hindi naman proyekto ng dating Pangulong Duterte yan No, proyekto ni Marcos yan, proyekto ni Noynoy Aquino yan. Maiiwas lang ang dating Pangulong Duterte. Diyos ko kayo. Dati sigawan kayo, ayan, tatak DDS, ayan, tatak Duterte. Nung bumagsak, hindi na daw po nila tatak yun. Iba na daw po, mga kababayan, ang may gawa nung tulay na yon. Akalain nyo, kaya naman ho, mga bossing, etong si Atty. Claire Castro, tignan nyo yung reaction niya, mga kababayan. Nakabudol kayo Di ba kaya nga ho, tignan nyo ngayon, mga bossing, hindi na ho manalo. Di ba yung mga kandidato nila,
10 ang kanilang ano, 10 ang kanilang kandidato, 3 lang ang nanalo. Oh, 'di ba? Ngayon